malaking kadramahan. Yung ilalagay ninyo, supposedly yung tax returns sa isang kahon, pero isisil nyo pa rin. Anong ibig sabihin yan? Parang, anong ipinapahiwatig? Kadramahan yan. So bakit mayroong box? Bakit mayroong mga tax returns na inilagay sa box pero selyado at hindi ipinapakita? Ito yung drama. Pero hindi po kasi ebidensya ang kahon. Hindi po ebidensya yung kadramahan. Binigyang diin naman ni dating Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles na malaking restback para kay Vice President Sara Duterte ang unmodified opinion mula sa COA habang tinawag niyang kulang sa ebidensya at pure drama ang mga paandar ng Kamara para sa nalalapit na impeachment trial laban sa Vice Presidente. Si Carlo de la Peña sa report. Sa gitna ng nalalapit na pagbubukas na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6, isang malakas na legal na depensa ang hawak ngayon ng Office of the Vice President o OVP. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni dating Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles na ang sunod-sunod na pagkakamit ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit o COA ay patunay na malinis, legal at maayos ang pamamalakad sa pondo ng OVP. Kabaliktaran umano ito sa mga ibinabato ng mga kritiko sa Kamara na ayon kay Cruz Angeles ay umaasa na lamang sa kadramahan at mga paandar sa publiko dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya laban sa Vice Presidente. Ang opinion dito, tinatawag nilang unmodified opinion, ay ibig sabihin maayos yung sistema ng liquidation, ng pagsusumite ng mga dokumento at yung paraan ng pag-i-explain kung paano ginagastos ang pondo ng Office of the Vice President. Ibig sabihin, maayos ang systems, maayos ang pamamalakad, hindi kontrobersyal ang pamamaraan na ginagamit sa Office of the Vice President. So actually, good news yan. At saka maaaring isumiti yan as evidence of patterns of behavior. Tahasan ding binatikos ng dating Press Secretary ang plano ng House Prosecution Panel na magdala ng misteryoso at selyadong kahon na naglalaman umano ng tax returns ni VP Sara para markahan bilang ebidensya. Malaking kadramahan. Yung ilalagay ninyo, supposedly yung tax returns sa isang kahon, pero isisil nyo pa rin. Anong ibig sabihin yan? Parang, anong ipinapahiwatig? Kadramahan yan. So bakit mayroong box? Bakit mayroong mga tax returns na inilagay sa box pero selyado at hindi ipinapakita? Ito yung drama. Ito yung para makita ng mga tao, may alam kami, kaya kami ganito, kapursigido sa prosecution, may alam kami. Parang ganon ang nakikita, puro pahiwatig. Pero hindi po kasi ebidensya ang kahon. Hindi po ebidensya yung kadramahan. Ikinabahala rin ng abogada ang tila kawalan ng pagpapahalaga ng ilang mambabatas sa right to privacy at presumption of innocence at mariing binatikos ang pagpupumilit na kalkalin ang bank documents at tax filings ng mga pribadong individual tulad ng asawa ni VP Sara. Alam nyo, you cannot make excuses for violating the law. Sila na mismo nagsasabi nun. Hindi pa dapat lahat to be held accountable. Di dapat hino-hold din natin accountable. Itong mga nagpipilit na i-bend the law pagdating dito sa tax returns. Pati dun sa mga bank documents, umamin sila, di ba? Na hindi necessarily pwede ang House of Representatives na makakuha at kilatisin ang mga bank documents. And still they keep bringing it up. And still they keep talking about it. Ikaw na nga na inosente, presumed to be innocent, ikaw pa ngayon ang pinag-i-explain. Nakakaloka, parang iba talaga ang konsepto ng ilang mga mambabatas natin sa presumption of innocence at saka sa interpretation ng salitang confidential. Naniniwala rin si Cruz Angeles na wala pa rin sapat na numero ang mga kritiko upang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang tanging layunin na lamang umano ng prosekusyon na ibabad sa negative publicity at sirain ang pangalan ng Vice Presidente sa mata ng taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Nagpahayag ng pangamba si Attorney Harold Respicio sa posibleng epekto ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa demokrasya ng bansa. Gayit niya, mahalagang gamitin ng wasto ang impeachment mechanism na nakasaad sa konstitusyon upang mapanatili ang maayos at pagtakbo ng demokrasya. Si Cherry Light magbabalita.
ni Attorney Harold Respicio na may umano'y motibo sa mga hakbang labang kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa kanya, hindi na umano kinakailangan ng pag-aresto sa senador. Sinabi rin niyang ang tunay umanong layunin ng kasalukuyang administrasyon ay pigilan ang pagpapatuloy ng mga inquiry kaugnay sa issue ng flood control projects. Naiintindihan ko na meron ka pang personal interest doon sa pagpapatahimik ng investigasyon laban sa flood control kasi involved ka, di ba? Kasi sa lahat ng investigasyon natin, ang lumabas, ikaw ang mastermind. Ikaw ang tinuturo ni Zaldico, ikaw ang tinutuloy ni Romualdez, at yung sinasabi nating mga bodyguard ni Zaldico, ikaw ang tinuturo. Kasunod nito, sinabi rin ni Respicio na marami umanong mamamayan ang hindi nasisiyahan sa performance ng administrasyon. Anya maaring maapektuhan ang demokrasya kung hindi magiging wasto ang paggamit sa impeachment mechanism na nakasaad sa konstitusyon. Pero kay VP Sara, papayag ba tayo na matalo dito sa laban ni VP Sara sa impeachment? Kasi kapag natalo po si VP Sara dito, may impeach siya. At perpetual disqualification, hindi na siya makakatakbo sa 2028 na undermine na ang ating demokrasya. Buti sana kung maayos yung pagkakagamit nila ng impeachment mechanism sa ating konstitusyon. Samantala, sinabi naman ni Attorney Silverio Garing, Deputy Secretary General for NCR ng PDP Laban, na lumalala umano ang korupsyon sa bansa. Iginit din niya na kinakailangang matugunan ang mga suliraning pang-ekonomiya upang makalika ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Umikot tayo ngayon sa buong Pilipinas, walang project ang DPWH na ginagawa. Yan mismo sa kanila ko, tinatanong ko, meron tayong mga kaibigan. Wala daw. Bakit? Walang kwarta. So, hindi kasi dapat tumigil. Alam mo yung government project, isa sa paraan niya para makapagbigay ng employment sa ating mga tao. Ang mga naturang pahayag ay ginawa sa isang pagtitipon na inorganisa ng PDP laban sa Muntinlupa City. Dinaluhan ito ni Attorney Harold Respicio, owning kanupi ng Duterte Rider supporters at iba pang mga panauhin upang talakayin ang mga napapanong isyong pampolitika sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Pinahaharap ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng impeachment trial sa Hulyo 6. Si Sheena Torno sa report. Ilang araw bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsagawa ng caucus o pagpupulo ang ilang senador bilang bahagi ng paghahanda para sa paglilitis sa Lunes, July 6. Kabilang sa dumalo sa caucus ang mga senador mula sa mayorya na sina Senators J.V. Ejercito, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Cheese Escudero, Tito Soto III, Risa Hontiveros, Mig Zubiri at si Senate President Win Gatchalian. Mula naman sa minorya, sina Senators Robin Padilla at Loren Legarda lamang ang dumalo. Limitado lamang ibinahagi ni Senator Erwin Tulfo tungkol sa mga napag-usapan sa caucus nitong Biyernes. It's all about impeachment. It's all about impeachment. Para kaya sabi kanina, expecting na para sa one page lang kami lahat, minority, majority. Pero mas malinaw ba ngayon, sir? Mas malinaw yung lata for impeachment? Sorry, cannot answer that. Sina-expect na magkakuluhan or mabigat na debate sa unang araw? Basta ang pinag-usapan na namin is all about impeachment. Binigyan namin binigyan kami ng mga documents para to follow yung sequencing. Paglilinaw pa ng mambabatas, wala na umano silang napag-usapang ibang issue sa caucus. Nang tanungin naman kung natalakay ba ang plunder case sa isinampa ng Office of the Ombudsman laban kay Senator Rodante Marcoleta, ay tumanggi siyang magbigay ng komento. Sir, on Senator Marcoleta lang, sir, any comment? Kasi nag-file na ng case. I don't want to make any comments right now. Samantala, ipinag-utos na rin ng Senate Impeachment Court ang pagharap ng Vice Presidente sa July 6 alas 2 ng hapon. Batay sa notice na pirmado ni SP Gatchalian, maaring personal na humarap ang pangalawang Pangulo o kaya ay katawanin ng kanyang mga abogado. Tinanggap naman ng law firm na Fortune Narvasa and Salazar ang one-page notice mula sa Senate President. Nauna na ring sinabi ng depensa na handa ang Vice Presidente na humarap kung kinakailangan. Bukod dito, formal lang inabisuhan ng Senate Impeachment Court ang House of Representatives na nakahanda ng Senado na simula ng impeachment trial. Batay ito sa notice na nilagdaan ni Clerk of Court
at Senate Secretary Renato Bantug Jr. Samantala, tiniyak naman ng Senate Sergeant-at-Arms na handa ng seguridad para sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. Bukod sa Office of the Senate Sergeant-at-Arms, nag-deploy din ng karagdagang tauhan ang Philippine National Police o PNP. Everything is, sir, prepared na, ready na. Yeah, of course. Wala nang ayusin. Lana. So these policemen will be deployed here. No, not all of them. Not all. Pero meron sa loob, sir, ng building, the police. Yes. Additional. Mga ilan, sir? Additional. Enough to secure the building. Ayon sa PNP, magtatalaga ito ng 6,000 police officers para sa seguridad sa Senate premises. Nakalatag na rin ang kanilang comprehensive security plan para sa pagsisimula ng impeachment trial. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.